Yo, what's up mga parts? May red light mo to. Ayan, medyo pa off topic muna tayo ng konti. Sabi nila, si Rider Curve daw ay laos na ano, kasi marami ng mga bagong lumalabas ngayon. Walang ganyan ng mga par. Ang masasabi ko lang dyan ay ay mga par, pa-off topic tayo ng konti, no? So, laos na nga ba itong si Rider Curve? Para sa akin, par, ang motor na to ay hindi malalaos, ano? Maluluma lang siya, pero hindi malalaos. Kasi alam naman natin kung saan nagsimula yung mga bagong labas na motor ngayon na ganito yung mga specs. Dual overhead cam, 4 valves, 6 speed, ano. So dito nagsimula kung bakit marami ngayong malalakas na motor, lalong-lalo na yung mga fuel injected na mga 150cc, ano po. Pero para sa akin, malalaos. Sa tingin ko hindi, mga par. Baka wala na tayo sa mundong ito, may Rider Curve pa rin. Diba? Oh, totoo yan. Baka wala na tayo sa mundong ito, may Rider Curve pa rin. Hindi pa rin mawawala itong motor na to. Kasi nga, ito yung legendary bike kung saan nagsimula ang lahat, kung bakit mayroong malalakas na mga motor ngayon. Ano? Kumbaga ito yung pinagbasehan nila para kumbaga makuha nila yung ganitong konsepto ng makina, ano, na kahit 150cc lang siya, malakas, maibubuga, ano. At saka syempre yung mga piyesa na to, par, parang tiyanggi na lang, ano. Kahit saan pwede ka makabili anytime kung gusto mong mag-upgrade from 150cc to 200 to 250cc, anytime, basta't may pera ka, walang problema. Napakadaling i-upgrade, lalong-lalo na itong Rider Curve, ano po. Kasi nga yung piyesa nito, kahit saan ka pumunta, talagang available. And then syempre napakadaling ayusin, ano po, na kahit wala kang mga diagnostic tools, tulad dito sa amin, maraming mga shop dito sa amin, pero wala pang mga diagnostic tools, ano. So paano kapag nagka-problema yung FI natin na motor? So kailangan mo pa talagang pumunta sa medyo malayong lugar para lang mapaayos yung motor mo, kasi hindi naman pwedeng hula-hula lang ang pag-aayos sa mga FI, ano. Kasi kailangan talaga ng diagnostic tool yan kapag ang problema ay mga sa ECU, sa mga throttle body, di ba? So kailangan talaga, lalo na kapag nagka-upgrade kayo ng palit kayo ng open pipe or nag-power pipe kayo, kailangan i-remap, di ba? Kasi nagbabago yung air and fuel ratio ng motor. Di tulad dito, pihitin mo lang yung carb, makukuha mo na kaagad kung ano yung tono na dapat para doon sa in-upgrade mo, di ba? So yun din ang advantage at disadvantage ng carb at fuel injected. Pero kung sasabihin nyo na malalaos na yung Rider Curve, nako po, malabo. Tulad ng sabi ko, tayo na lang ang malalaos, pero yung motor na to, imposible, par, ano. Alright, tara, konting tiga tayo, namiss ko pumiga Ayan, sumisipa. Ito hindi to nababaling ng leg, nambabali ng paa. Ayun ang mandar.